Dumaloy ang dugo sa labi ni Captain Marcos Reyes habang pilit niyang binubuksan ang mga mata. Ang huling natatandaan niya ay ang pagsabog ng kanyang dropship, ang mga sigaw ng kanyang mga kasamahan, at ang maliwanag na lumamon sa kanilang lahat bago siya nawalan ng malay. Ngayon, nakahiga siya sa malamig na sahig na parang gawa sa kristal, nakakadena ang mga kamay at paa. Ang paligid ay kakaiba, mga peder na kumikinang sa lilang liwanag, mga simbolo na lumulutang sa hangin, at isang amoy na hindi niya may paliwanag. Hindi ito mundo ng tao. Hindi ito ang planetang Earth. Narinig niya ang mga yabag. Magaan. Elegant. Palapit. At nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang pinakakakaibang nilalang na namasdan ng kanyang mga mata sa buong buhay niya. Isang babae, kung matatawag man siyang ganoon, ang tumayo sa harap niya. Ang kanyang balat ay kulay pilak na may bahagyang kinang na asul, parang pinagsama ang liwanag ng buwan at kalaliman ng dagat. Ang kanyang buhok ay mahaba, umaabot hanggang baywang, at ang bawat hibla nito ay parang ginto na tinubuan ng mga bituin. Literal na may maliliit na liwanag na kumikislap dito habang gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay ang pinakanakapanghihilakbot at pinakamagandang bagay na nakita ni Marcos. Malalim na kulay violet, may mga guhit ng pilak na umiikot sa loob ng mga ito, parang mga galatsi na nakakulong sa dalawang kristal. Matangkad siya, halos kapantay ni Marcos kung siya ay nakatayo. Ang kanyang katawan ay baluktot sa mga lugar na perpekto, binalutan ng isang damit na parang likido, umayon sa kanyang bawat galaw, kulay itim na may mga guhit ng ginto na dumadaloy dito tulad ng mga ilog sa mapa. Sa kanyang noo ay may korona na gawa sa purong liwanag, lumulutang ng bahagya sa ibabaw ng kanyang ulo. Isang prinsesa. O mas higit pa. Gising ka na, ang sabi nito sa wikang hindi dapat niya maintindihan, ngunit naintindihan niya. Ang boses nito ay parang tunog ng mga kampanilyang gawa sa hangin at tubig. Ang huling tao na natira mula sa inyong grupo. Humugot na malalim na hininga si Marcos. Nasaan ang aking mga kasamahan? Patay. Ikaw na lang. Kumirot ang puso niya. 10 sandelo. 10 kaibigan. Wala na silang lahat. At ikaw, tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa kanyang training, itinuro sa kanya na huwag magpakita ng kahinaan. Lalo na sa harap ng kalaban. Sinong may karapatang kumuha ng buhay ng mga sandalo ng Earth? Lumakad ang nilalang palapit sa kanya, yumuko hanggang magkaharap ang kanilang mga mukha. Malapit na malapit. Naamoy ni Marcos ang kanyang presensya, parang amoy ng mga bulaklak na hindi umiral sa Earth, nakakahibang at nakakalasing. Ako si Prinsesa Eritha Valseren, ang sagot nito, ang mga mata ay titig na titig sa kanya. At ikaw, tao, ay ngayon ko ng pag-aari. Sa sandaling yon, sa ilalim ng mga kadena at sa harap ng nilalang na ito, alam ni Marcos na nagsisimula ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hindi yon ang uri ng laban na inaasahan niya. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Marcos ang kanyang sitwasyon. Ang sasakyang pandagat na kinuha sa kanya ay isang royal vessel ng Serentian Empire, isang imperyo ng mga nilalang na naglakbay sa mga bituin ng milyon-milyong taon bago pa man matutong maglakad ang mga ninuno ng tao. Sila ay mga conqueror, mga tagapag-ani ng mga sibilisasyon. At ang Earth ay isa lamang sa maraming planeta na kanilang napagmasdan. Pero may kakaiba sa kanilang pakikitungo sa kanya. Bilanggo siya. Ngunit hindi siya pinahirapan. Binigyan siya ng pagkain, kakaibang prutas at karne na may lasa na hindi niya may paliwanag. Binigyan siya ng maayos na silid, kahit nakakadena pa rin siya tuwing gabi. At halos araw-araw, bumibisita si Prinsesa Eritha. Bakit mo ako binibisita? Tanong ni Marcos isang araw habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan. May marami ka bang panahon para sa isang bilanggo? Sa Eritha ay nakatayo sa may bintana, nakatingin sa kalawakan na dumadaan sa labas. Ang kanyang profile ay perpekto, ang hubog ng kanyang ilong, ang korba ng kanyang mga labi, ang paraan ng pagkislap ng kanyang buhok sa liwanag ng mga bituin. Interesado ako sa iyo, ang sagot niya nang hindi lumingon. Sa inyong species. Marami kang pwedeng basahin tungkol sa amin. Ang detos ay walang buhay. Gusto kong makita mismo. Lumingon siya, at muling natagpuan ni Marcos ang sarili na nalulunod sa mga mata nito. Parang mga black hole, umaakit, lumalamon, imposibleng takasan. Nakita ko ang iyong paglaban sa inyong huling sandali, patuloy ni Eritha. Habang namamatay ang iyong mga kasamahan sa paligid mo, hindi ka tumakbo. Hindi ka sumuko. Nanatili kang lumalaban kahit walang pag-asa. Napakunot ang noo ni Marcos. Iyon ang ginagawa ng mga sandalo. Ipinaglalaban namin ang aming mga kasamahan. Hindi. Umiling sa Eritha at lumakad palapit sa kanya. Sa lahat ng sibilisasyon na nasaksihan ko, ang karamihan ay sumusuko kapag nawala na ang pag-asa. Pero kayo, mga tao, kayo ay natiba. Lumalaban kayo hanggang sa huling hininga. Bakit?
Napatitig si Marcos sa kanya. Dahil may mga bagay na mas mahalaga sa buhay kaysa sa kaligtasan. Huminto sa Aretha. May kumislap sa kanyang mga mata, isang emosyon na hindi mabasa ni Marcos. Mababangis kayo, bulong niya. Pero may kagandahan sa inyong kabangisan. Iyon ang unang sandali na nadama ni Marcos na may iba pang nangyayari. Na ang prinsesang ito ay hindi lamang basta nag-aral sa kanya. Naghahanap ito ng isang bagay. Isang bagay na marahil ay hindi nito mahanap sa sarili nitong mundo. Dumaan ang mga linggo. Ang mga kadena ni Marcos ay napalitan na mas magaang mga restraint, at kalaunan, mga bracelet na lang na nagbibigay ng babala kung susubukan niyang tumakas. Ang kanyang silid ay naging mas malaki, may access na sa isang maliit na hardin na puno ng mga halamang galing sa iba't ibang planeta. At ang mga pag-uusap nila ni Aretha ay naging mas malalim. Ang iyong galan, ang sabi nito isang gabi habang nakaupo sila sa hardin, napapalibutan ng mga halaman na nagliliwanag sa dilim. Marcos, may kahulugan ba ito? Galing ito sa lumang wika ng aking mga ninuno. Nangangahulugang mandirigma o tagapagtanggol. Tumango sa Aretha. Angkop. At ang sayo, Aretha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marcos ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ng prinsesa. Ang pilak na balat ay naging bahagyang rosas. Ang kahulugan nito ay mahirap isalin. Malapit na siguro sa liwanag ng huling bituin. Ang bituin na nananatiling nagliliwanag kahit lahat na iba ay namatay na. Maganda. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang saglit, walang alien o tao. Walang mananakop o bilanggo. Dalawang nilalang lamang na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng kalawakan. Ikaw ay kakaiba, Marcos Reyes, bulong ni Aretha. Hindi ka natatakot sa akin. Bakit ako matatakot? Dahil kaya kitang patayin sa isang iglap. Dahil ikaw ay walang kapangyarihan dito. Dahil ang takot ay para sa mga walang katapangan, putol ni Marcos. At ikaw, prinsesa, kahit gaano ka kamakapangyarihan. Hindi mo ako kayang takutin. Hindi ang puso ko. Umiwas ng tingin si Aretha, pero nakita ni Marcos ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nila alam na ang lahat ay magbabago sa napakalapit na panahon. Nagsimula ito sa isang ingay ng alarma. Kumalat ang pulang liwanag sa buong sasakyan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marcos ang takot sa mga mata ng mga Serentian sa paligid niya. Narinig niya ang mga sigaw, ang mga utos na isinisigaw sa kanilang wika. Binuksan ni Aretha ang pinto ng kanyang silid, ang kanyang mukha ay seryoso. May nangyayari, ang sabi ni Marcos, tumayo. Ang Vorkath, ang sagot ng prinsesa, ang kanyang boses ay nanginginig. Natagpuan nila kami. Sino ang Vorkath? Ang mga nilalang na kinakatakutan kahit na aming imperyo. Lumapit si Aretha at hinawakan ang mga bracelet ni Marcos. Sa isang iglap, natanggal ang mga ito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lumaban kasama namin. Tumango si Marcos. Bigyan mo ako ng sandata. Inabot na Aretha ang isang bagay mula sa kanyang baywang, isang hawakan na yari sa kristal. Nang hawakan ito ni Marcos, sumabog mula rito ang isang talim na gawa sa purong enerhiya, kulay asul na nagliliwanag. Plasma blade, paliwanag ng prinsesa. Pwedeng pumatay ng kahit ano. Gumiti si Marcos, ang ngiti ng isang sandalo na muling nakakita ng labanan. Ngayon tayo'y nagsasalita ng parehong wika. Ang sumunod ay ang pinakamatinding labanan na nasaksihan ni Marcos sa kanyang buong buhay. Ang mga Vorkath ay mga nilalang ng bangungot, malalaki, may balat na parang bato, at may mga pangalmot na kayang pumunit ng bakal. Pumasok sila sa sasakyan sa pamamagitan ng mga brakes, at nagsimula silang pumatay ng lahat ng kanilang maabutan. Ang mga Serentian, kahit advance ang kanilang teknolohiya, ay hindi sanay sa ganitong uri ng labanan. Sila ay mga strategist, hindi mga brawler. Pero si Marcos, siya ay sandalo ng Earth. Lumaki siya sa digmaan. Lumundag siya sa unang Vorkath na pumasok sa kanilang pasilyo, ang plasma blade ay bumaon sa lig na nilalang. Umatras ito, at ginamit ni Marcos ang momentum upang ikutin ang sarili at tatarin ang isa pa sa likod. Ang bawat galaw niya ay perpekto, produkto ng taon-taong training at karanasan sa tunay na labanan. Sa likod mo, sigaw ni Aretha. Yumuko si Marcos sa tamang sandali, at dumaan sa ibabaw niya ang pangalmot na isang Vorkath. Tumira siya pataas, ang talim ay bumaon sa tiyan na kaaway. Habang bumabagsak ang nilalang, umikot na si Marcos para harapin ang susunod. Nakita ito na Aretha. Nakita niya kung paano lumalaban ang tao, walang magic, walang advance na teknolohiya na nakatanim sa kanyang katawan. Puro tapang, talino at kakayahan lamang. At sa kanyang mga mata, siya ay maganda. Nakakatakot at maganda. Dito, sigaw ni Marcos, at hinila niya si Aretha sa likod niya habang sumabog ang isang peder. 3 Vorkath ang pumasok, mas malalaki kaysa sa mga nauna.
Hindi mo sila kakayanin, sigaw ng prinsesa. Tingnan mo. At sinimulan ni Marcos ang sayaw ng kamatayan. Ang unang Vorkat ay dumaluhong at tumabi si Marcos sa huling sandali, hinayaan ang momentum ng kalaban na dalhin ito pasulong habang tinaga niya ang likod nito. Ang pangalawa ay umakma na sumuntok, pero iniwas ito ni Marcos at tumira sa ilalim ng braso nito, diretso sa puso. Ang pangatlo ay mas maingat, umikot-ikot, naghahanap ng opening. Halika na, bulong ni Marcos. Dumaluhong ang Vorkat. Pero imbes na umiwas, sinalubong ito ni Marcos. Ginamit niya ang sariling lakas ng kalaban-laban dito, humakbang sa gilid sa tamang sandali at hinayaan ang momentum na mag-amba ng Vorkat sa may peder. Bago pa ito makabangon, ang plasma blade ni Marcos ay bumaon sa batok nito. Sa loob ng ilang minuto, 3 patay na Vorkat ang nakahandusay sa paligid niya. Si Marcos ay hinihingal, may mga galos sa katawan, pero buhay. Tumakbo si Aretha palapit sa kanya. Paano mo? Kami ay mga tao, ang sagot ni Marcos, isang ngiti sa kanyang mga labi na basa ng dugo. Ito ang ginagawa namin. At sa sandaling yon, may nagbago sa puso ni Prinsesa Aretha Valseran. May naramdaman siyang hindi niya naramdaman kailanman sa kanyang mahigit 200 taong buhay. Isang init, isang pagnanasa, isang koneksyon na lampas sa mga bituin. Pero ang labanan ay hindi pa tapos. Narating nila ang bridge ng sasakyan, at doon nakita ni Marcos ang lawak ng pinsala. Mahigit kalahati ng crew ay patay na. Ang kapitan ng barko ay sugatan. At ang mga Vorkat ay patuloy na pumapasok. Kailangan nating tumakas, ang sabi ng kapitan kay Aretha. Prinsesa, ang escape pods. Hindi. Matigas ang boses ni Aretha. Hindi ko iwanan ang aking mga tao. Pero, prinsesa, may ibang paraan ba? Tanong ni Marcos, pumasok sa usapan. Tumingin sa kanya ang kapitan na may halong pagtataka at pagkainis. Ang tao ay hindi. Sagutin mo siya, utos ni Aretha. Tumahimik ang kapitan. May self-destruct sequence. Kayang lipulin ang lahat ng Vorkat sa loob ng sasakyan. Pero kailangan ng isang tao na manumanong i-activate ito mula sa engineering bay. At, hindi siya makakatakas. Katahimikan. Ako na, ang sabi ni Marcos. Hindi, sigaw na Aretha, hinarap siya. Hindi mo gagawin ito. Prinsesa, ako ay isang bilanggo. Isang sandalo ng kaaway mong lahi. Ang mga tao mo ay mas mahalaga. Hindi ka bilanggo. Ang mga mata na Aretha ay namumuo ng luha, mga patak na kulay pilak na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Hindi ka na bilanggo. Napatitig si Marcos. Aretha, hindi ko kayang, napahinto siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi gayon. Hindi gayong natuklasan ko na. Na ano? Umiling si Aretha, tinapos ang luha sa kanyang mga mata. Wala. Mayroon akong plano. At bago pa makapagsalita si Marcos, nagsimulang gumalaw si Aretha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magilaw, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang mga simbolo ng liwanag na lumutang sa hangin. Mga magaspel ng lumang magic ng kanilang lahi. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marcos. Ang isang bagay na ipinagbabawal, sagot na Aretha, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang magliwanag. Ang pagsasama ng dalawang kaluluwa. Aretha, hindi ko naiintindihan. Marcos. Hinarap siya ng prinsesa, at ang kanyang mga mata ay nagniningas. Kung gagawin ko ito, magiging konektado tayo. Ang iyong lakas, ang aking kapangyarihan. Magkakasama. At, hindi na natin kayang paghiwalayin ang ating mga sarili. Kailanman. Napalunok si Marcos. Ang ibig mong sabihin. Kung saan ka pupunta, pupunta ako. Kung mamamatay ka, mamamatay ako. Tayo ay magiging isa. Tumulo ang isa pang luha mula sa kanyang mga mata. Pero kakayanin nating talunin silang lahat. Kakayanin nating iligtas ang lahat. Ito ang twist na hindi inaasahan ni Marcos. Hindi ang pagkatalo, hindi ang kamatayan, kundi ang pag-alay ng sarili ng prinsesa. Ang pagsusugal ng kanyang buhay para sa isang tao na dapat ay kaaway niya. Bakit? Tanong ni Marcos, ang kanyang boses ay mahina. Bakit gagawin mo ito para sa akin? Gumiti si Aretha, ang pinakamagandang ngiti na nakita ni Marcos sa kanyang buong buhay. Dahil natuklasan ko ang sagot sa tanong na hinanap ko sa buong buhay ko. Kung bakit ka natiba? Kung bakit hindi ka tulad ng iba? At ano ang sagot? Dahil ikaw ay tao. At ang mga tao, kayo ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang mga nilalang sa buong sansinukob. Hindi dahil sa teknolohiya. Hindi dahil sa kapangyarihan. Kundi dahil sa inyong puso. Sa inyong tapang. Sa inyong kakayahang mahalin at ipaglaban ang mga bagay na mahalaga sa inyo kahit wala ng pag-asa. Lumapit si Marcos, hinawakan ang mga kamay ni Aretha. Kung gagawin mo ito, sigurado ka ba?
Hindi ako kailanman naging mas sigurado sa kahit ano sa buong buhay ko. At sa gitna ng digmaan, sa gitna ng kamatayan at pagkawasak, nagtagpo ang kanilang mga no. Nagsimula ang ritual. Ang liwanag na lumabas mula sa kanilang koneksyon ay bumalot sa buong sasakyan. Naramdaman ni Marcos ang init, hindi lang pisikal, kundi espiritual. Naramdaman niya ang presensya ni Erita sa kanyang isipan, ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga emosyon. At siya naman ay bumukas sa kanya. Nakita ni Erita ang mga alaala ni Marcos, ang kanyang kabataan sa Earth, ang kanyang training, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga pagkabigo at tagumpay. Nakita niya ang lalaking ito sa kanyang kabuuan, at mas lalo siyang nahulog. At si Marcos, nakita niya ang buhay ni Erita, ang kalungkutan ng pagiging prinsesa, ang presyon ng mga responsibilidad, ang paghahanap ng koneksyon na hindi niya natagpuan kailanman sa kanyang sariling lahi. Hanggang gayon. Handa ka na ba? Bulong ni Erita sa kanyang isipan. Handa na. At sabay silang sumabog sa kapangyarihan. Ang nangyari ay lampas sa may paliwanag. Parang dalawang supernova na nagsama sa isang entidad. Ang lakas ng katawan ni Marcos, ang kanyang endurance, ang kanyang mga combat skills, ang kanyang willpower, ay nagsama sa magic at kaalaman ni Erita. Sila ay naging isa. Tumayo si Marcos at naramdaman niya ang kaibahan. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kinang ng violet. Ang kanyang mga kamay ay may bahagyang glow ng pila. At ang lakas na umagos sa kanyang katawan ay lampas sa anumang naranasan niya. Tara na, ang sabi niya, at ang boses niya ay may kasamang echo ni Erita. Lumabas sila ng bridge, at ang sunod na nangyari ay ang pinakamatinding pagpapamalas ng kapangyarihan na nasaksihan ng sasakyan. Si Marcos ay gumalaw na parang hangin. Ang bawat vorkat na tumayo sa kanyang landas ay nawasak sa isang iglap. Ang plasma blade sa kanyang kamay ay hindi na lang simpleng sandeta. Ito ay nagliwanag ng kapangyarihang cosmic. Bawat taga ay nagdadala ng puwersa ng isang prinsesa ng mga bituin. Pero hindi lang pisikal ang labanan. Sa bawat kaway, gumamit si Marcos ng kombinasyon ng kanyang combat skills at na magic ni Erita. Lumikha siya ng mga shield na liwanag upang protektahan ang mga nakaligtas. Nagpalabas siya ng mga alon na enerhiya na nagtataboy sa mga kaway. At sa lahat ng ito, naramdaman niya si Erita sa tabi niya, gumagabay, tumutulong, sumusuporta. Sa kaliwa, ang sabi ni Erita sa kanyang isipan. Tumabi si Marcos at tinusok ang vorkat na nagtatago doon. Sa itaas. Tumalon si Marcos, umikot sa air, at tinaga ang dalawang vorkat na naglalakad sa kisam. Doon ang pinuno nila, bulong ni Erita. Kung mapapatay mo siya, magsisilakasan silang lahat pauwi. At nakita ni Marcos ang target, isang napakalaking vorkat, 2 beses na mas malaki kaysa sa mga iba, nakatayo sa gitna ng engineering bay. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. At nakita ni Marcos ang kakaibang intelihensya doon. Tao, ang unggol ng pinuno. Hindi ka dapat nasa digmaan ito. Mali ka, ang sagot ni Marcos. Nasa bawat digmaan kami. Dahil kami ang sangkatauhan. At hindi kami sumusuko. Kailanman. Dumaluhong ang pinuno. At si Marcos ay sumalubong. Ang labanan ay matindi. Ang pinuno ng vorkat ay mabilis para sa kanyang laki, at ang bawat suntok nito ay kayang bumasag ng bakal. Pero si Marcos ay hindi ordinary na taong gayon. Siya ay pagsasama ng tao at serentian, ng kalamnan at magic. Tumama ang suntok ng pinuno sa shield na nilikha ni Marcos. Tumira si Marcos sa ilalim ng braso nito, ang blade ay lumikha ng hiwa. Umunggol ang pinuno at bumaligtad, ang bantot nito ay humampas kay Marcos na napaatras. Kaya mo to, ang sabi ni Erita sa kanyang isipan. Naniniwala ako sa iyo. Tumayo si Marcos. Pinunasan ang dugo sa kanyang labi. At ngumiti. Alam mo ba, ang sabi niya sa pinuno, ang maganda sa mga tao. Hindi kami tumitingin kung gaano kalaki ang kalaban. Tumitingin kami kung gaano kalaki ang kailangan naming gawin. At dumaluhong siya. Ang susunod na ilang segundo ay blur ng galaw. Umiwas. Tira. Iwas. Tira. Umikot. Tumalon. Bumaliktad sa air. Tinaga. Dumaplis. Bumangon. Lumaban. Sa huli, nakita ni Marcos ang opening. Isang saglit na pagkabalans ng pinuno matapos ang isang malakas na attack. At hindi nag-alinlangan si Marcos. Tumalon siya, ang buong lakas ng kanyang katawan at ang magic ni Erita ay pinagsama sa isang huling suntok. Ang plasma blade ay bumaon sa dibdib ng pinuno, dumaan sa buto at laman, at lumabas sa likod. Bumagsak ang pinuno ng vorkat. At sa buong sasakyan, nagsimulang umatras ang mga kalaban, tumatakbo pabalik sa kanilang mga bridge, tumatakas pabalik sa kalawakan. Tapos na. Bumagsak si Marcos sa kanyang mga tuhod, hinihingal. Pero bago siya tuluyang mabuwal, naramdaman niya ang mainit na bisig na yumakhap sa kanya. Sa Erita, ang tunay na Erita,
na tumakbo mula sa bridge nang matapos ang labanan. Mahigpit niyang niyakap si Marcos, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa balikat nito. Ginawa mo, bulong niya. Iniligtas mo kaming lahat. Ginawa natin, sagot ni Marcos, mahinang ngunit may ngiti. Magkasama. At doon, sa gitna ng labanan ng mga labi at katawan, sa gitna ng amoy ng usok at kamatayan, natagpuan ng dalawa ang isa't isa. Dumaan ang mga buwan pagkatapos ng labanan sa Vorkar. Ang sasakyan ni Prinsesa Aerith ay nakarating sa Serent, ang homeworld ng kanyang imperyo. At kasama niya ang lalaking nagbago sa lahat. Ang pagdating ni Marcos sa Serent ay hindi madali. Maraming Serentian ang hindi sang-ayon sa presensya ng isang tao sa kanilang mundo, lalo na sa tabi ng kanilang prinsesa. May mga bulong-bulungan, may mga plano, may mga banta. Pero sa Aerith ay matatag. Siya ang aking Katalinya, ang deklarasyon niya sa harap ng buong korte ng kanyang ama, ang emperador. Ang salitang Katalinya ay isang konsepto na walang direktang salin sa wika ng tao. Ito ay nangangahulugang ang tadhana ng kaluluwa, ang nilalang na nakalaan para sa iyo sa buong eternidad. Isang tao, ang sabi ng emperador, ang kanyang tinig ay mabigat at mapagmataas. Gusto mong ipagsama ang iyong kaluluwa sa isang nilalang na ang buhay ay sandali lamang kumpara sa atin. Isang lahi na kababagsak pa lamang mula sa kanilang mga puno. Tumayo si Marcos. Hinarap niya ang emperador, isang nilalang na libu-libong taon na ang edad, may kapangyarihan na kayang wasakin ang mga planeta. At hindi siya kumislap. Mahal na emperador, ang sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay matatag. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Sa inyong mga mata, kami ay primitibo. Maikli ang buhay. Mahina. Tama ka. Pero yon din ang aming lakas. Lumapit si Marcos na isang hakbang. Dahil alam naming maikli ang aming panahon, ginagawa namin ang lahat sa bawat sandali. Minamahal namin ng buo. Lumalaban kami ng todo. Nabubuhay kami ng husto. At anong kinalaman diyan sa aking anak? Mahal ko siya. Simpleng sinabi ni Marcos. At hindi dahil siya ay prinsesa. Hindi dahil sa kanyang kapangyarihan o kagandahan. Kundi dahil sa kung sino siya talaga. Ang babae na handang ipagsama ang kanyang kaluluwa sa isang estranghero para iligtas ang kanyang mga tao. Ang babae na naghahanap ng koneksyon sa sansinukob na puno ng kahungkagan. Nanahimik ang buong korte. Tumayo ang emperador, bumaba mula sa kanyang trono at lumapit kay Marcos. Mataas siya, nakakatakot. Pero si Marcos ay hindi umatras. May tapang ka, ang sabi ng emperador. May pinaglalaban akong mahalaga. Nagtitigan ang dalawa, ang tao at ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong imperyo. At pagkatapos na mahabang sandali, bahagyang tumango ang emperador. Nakita ko na kung bakit siya nahulog sa iyo. Tumalikod ang emperador at bumalik sa kanyang trono. Kung totoo ang sinabi mo, patunayan mo. Paano? May pagsubok para sa lahat na nagnanais maging Katalinya ng isang royal. Taklong hamon. Kung mabigo ka, mamamatay ka. Kung magtagumpay ka, magiging karapat-dapat ka. Gumiti si Marcos. Kailan tayo magsisimula? Ang unang hamon ay ang hamon ng lakas. Si Marcos ay inilagay sa isang arena kasama na isang nilalang na tinatawag na Wraith Guardian. Isang nilalang na gawa sa anino at takot, na kumukuha ng lakas mula sa pangamba ng kanyang kalaban. Ang mga nakarang nagsubok ay lahat nabigo, ang kanilang mga takot ay lumamon sa kanila hanggang mawalan sila ng lakas na lumaban. Pero si Marcos ay ibang-iba. Habang nagpapaikot-ikot ang Wraith Guardian sa kanya, sinubukan nitong pumasok sa kanyang isipan. Naghahanap ng mga takot na gagamitin laban sa kanya. At nakahanap ito na marami. Ang takot ni Marcos sa pagkabigo. Ang takot niya sa kamatayan ng mga mahal niya sa buhay. Ang takot niya sa kawalan. Pero imbes na lamunin siya, ginawa ni Marcos ang isang bagay na hindi inaasahan na nilalang. Hinarap niya ang mga takot. Ang sabi ni Marcos habang binalot siya ng mga anino. Natatakot ako. Natatakot akong mabigo sa Aerith. Natatakot akong mamatay bago ko mapatunayan ang aking halaga. Natatakot akong ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Ang Wraith Guardian ay naguguluhan. Ang mga biktima nito ay karaniwang tinatangka na itago ang kanilang mga takot, at iyon ang nagbibigay dito ng kapangyarihan. Pero ang takot, patuloy ni Marcos, ay hindi ang nagtatakda kung sino ka. Ang ginagawa mo sa kabila ng takot, iyon ang mahalaga. At sa isang iglap na desisyon, dumaluhong si Marcos sa gitna mismo ng anino, diretso sa puso ng Wraith Guardian. Ang dilim ay binalot siya, at sa loob ng ilang segundo, wala siyang makita. Pero hindi siya tumigil. Patuloy siyang kumembot pasulong, ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang ilaw sa dulo. At nang makalagpas siya sa kabilang parte, ang Wraith Guardian ay naglaho. Hindi kayang hawakan ang isang nilalang na pumipiling lumaban kahit sa gitna ng kanyang mga takot.
Nanalo si Marcos sa unang hamon. Ang pangalawang hamon ay ang hamon ng talino. Inilagay si Marcos sa isang silid na puno ng mga puzzle at palaisipan, mga problema na nilikha ng pinakamatalinong isip ng Serentian Empire sa loob ng libu-libong taon. Ang mga nakarang nagsubok ay tumagal na maraming araw, kung minsan mga linggo, bago matapos. Ang iba ay nabaliw sa proseso. Si Marcos ay umupo sa gitna ng silid at nagsimulang mag-isip. Ang mga puzzle ay komplikado, mga mathematical equation na lampas sa Earth standards, mga philosophical paradox na walang malinaw na sagot, at mga riddles na may maraming interpretasyon. Pero si Marcos ay may isang bagay na wala sa maraming mga nagsubok bago siya, ang perspektibo ng isang tao. Ang mga Serentian ay nag-iisip sa linear na paraan. Ang kanilang mga talino ay logical, methodical, perpekto. Pero ang mga puzzle ay hindi ginawa para sa perpektong lohika. Ginawa ang mga ito para subukan ang kakayahang mag-isip ng iba. At ang mga tao, sila ay eksperto sa pag-isip ng iba. Nagsimula si Marcos na tingnan ang mga puzzle hindi bilang mga problema na dapat lutasin, kundi bilang mga kwento na dapat maintindihan. Ang mathematical equation ay hindi tungkol sa numero, tungkol ito sa relasyon. Ang philosophical paradox ay hindi tungkol sa tamang sagot, tungkol ito sa pagtanggap ng kabalintunaan. Ang riddles ay hindi tungkol sa pagiging matalino, tungkol ito sa pagiging malikot. Sa loob ng ilang oras, natapos ni Marcos ang lahat ng puzzle. Ang mga Serentian na nanonood ay napatulala. Hindi dahil matalino si Marcos, kundi dahil nag-isip siya ng paraan na hindi nila inaasahan. At ngayon ang pangatlo at huling hamon, ang hamon ng puso. Ito ang pinakamahirap. Walang labanan. Walang puzzle. Sa halip, si Marcos ay inilagay sa harap ng isang portal na nagpapakita ng dalawang landas. Ang una ay nagpapakita ng Earth, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga kaibigan at pamilyang iniwan niya. Ang lahat na mahal niya bago siya nadakip. Kung pipiliin niya ang landas na ito, babalik siya sa Earth, makakalimutan ang lahat na nangyari at magpapatuloy sa kanyang buhay bilang sandalo. Ang pangalawa ay nagpapakita ng Serent, at si Aerith, nakatayo at naghihintay. Kung pipiliin niya ito, iwan niya ang lahat ng kilala niya at magiging permanenteng bahagi ng mundo ng mga Serentian. Piliin mo, ang sabi ng boses na emperador sa kapaligiran. Ang iyong nakaraan o ang iyong kinabukasan. Hindi pwedeng pareho. Tumayo si Marcos sa harap ng dalawang portal, ang kanyang puso ay naguguluhan. Sa Earth, may mga tao siyang mahal. May mga alaala. May buhay na iniwan niya. Kung babalik siya, magiging bayani siya, ang sandalo na nakaligtas sa pagkakabihag at bumalik. Makakapiling niya muli ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang lahat ng bagay na pamilyar at komportable. Pero sa Aerith, ipinikit ni Marcos ang kanyang mga mata at naalala ang lahat. Ang unang pagkakakita niya sa prinsesa. Ang mga gabing magkausap sila sa hardin. Ang paraan ng pagtawa niya. Ang paraan ng pagngiti niya. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa buong sansinukob. At naalala niya ang kanyang sinabi noon, may mga bagay na mas mahalaga sa buhay kaysa sa kaligtasan. Dumilat siya. Hindi ako pipili. Nagulat ang lahat. Kahit ang emperador ay napakunot ang no. Kailangan mong pumili, ang sabi ng emperador. Iyon ang hamon. Hindi. Gumiti si Marcos. Ang totoong hamon ay hindi ang pumili ng isa. Ang totoong hamon ay ang tanggapin na anumang piliin mo, may mawawala. At ang tanggapin John, ang mamuhay sa kabila ng pagkawala, iyon ang tunay na tapang. Tumahimik ang lahat. Mahal ko ang aking tahanan. Mahal ko ang Earth. Mahal ko ang lahat ng tao na bahagi ng buhay ko daon. Lumapit si Marcos sa portal ng Serent. Pero ang pagmamahal ay hindi pagsasawalang bahala. Ang pagmamahal ay hindi pagkawala. Ang pagmamahal ay pagpili, at pagpili na mamuhay para sa bagay na pinili mo. Tumigil siya sa harap ng portal, hinarap ang direksyon ng emperador. Pinipili ko sa Aerith. Hindi dahil madali. Hindi dahil komportable. Kundi dahil siya ang kapalaran ng aking puso. At para sa mga tao, walang mas matibay kaysa sa puso. At pumasok siya sa portal. Ang sandaling lumitaw si Marcos sa kabilang parte, nadatnan niya si Aerith na naghihintay. Ang mga luha ay nagdadaloy sa kanyang mga pisngi, pero siya ay nakangiti, ang pinakamaluwalhating ngiti na nakita ni Marcos kailanman. Naniniwala ako sa iyo, bulong ni Aerith. Alam kong pipiliin mo ako. Hindi ko ginawa dahil kailangan ko, sagot ni Marcos, hinawakan ang mga kamay niya. Ginawa ko dahil gusto ko. Dahil ikaw ang naging kahulugan ng aking buhay. Nagsalita ang emperador sa likod nila. Nagtagumpay ka, tao. Napatunayan mong karapat-dapat ka. Lumingon si Marcos, nakita ang bahagyang ngiti sa mga labi ng emperador, ang unang ngiti na nakita niya mula dito.
Pero higit pa sa pagsubok, patuloy na emperador, napatunayan mo kung bakit natatangi ang inyong lahi. Hindi dahil sa inyong lakas o talino, maraming mga lahi ang mas malakas at mas matalino, kundi dahil sa inyong kakayahang umibig ng walang kondisyon. Ang ipaglaban ang mga mahal sa buhay kahit wala ng pag-asa. Lumapit ang emperador at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Marcos. Maligayang pagdating sa aming pamilya, Marcos Reyes na Earth. At sa sandaling yon, naging opisyal ang lahat. Ang kasal nila ni Aretha ay ginanap sa ilalim ng 3 buwan na Serent, sa harap ng bilyon-bilyong Serentian na nanonood sa buong imperyo. Si Marcos, na dating bilanggo, ay ngayon nakatayo sa altar bilang kapareha ng kanilang prinsesa. Pero para kay Marcos, wala siyang pakialam sa karangyaan. Ang tanging nakita niya ay si Aretha, ang babae na nagbago sa kanyang buhay, ang nilalang na nagturo sa kanya na ang pagmamahal ay walang hangganan, walang lahi, walang distansya. Mga pangako, ang sabi ng tagapagkasal, isang matandang Serentian na may buhok na puro bituin. Ang mag-ipon sa inyong mga kaluluwa hanggang sa maubos ang mga bituin. Nagsimula sa Aretha. Ikaw, Marcos Reyes, ang aking sinag sa dilim. Bago ka dumating, ang aking buhay ay puno ng obligasyon ngunit walang kahulugan. Ngayon, dahil sa iyo, naunawaan ko na kung bakit kumikislap ang mga bituin, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nilang magbigay ng liwanag sa iba. Lumapit ng kaunti si Marcos, hinawakan ang mga kamay ni Aretha. Ikaw, Aretha Valceren, ang naging tahanan ng aking puso. Bilang sandalo, itinuro sa akin na ang lakas ay nasa sandata, sa training, sa taktika. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na lakas, ang kakayahang buksan ang iyong puso kahit alam mong posibleng masaktan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa ating kinabukasan. Pero habang magkasama tayo, handa akong harapin ang kahit ano. Nagilaw ang mga rune sa paligid nila habang opisyal na nagsama ang kanilang mga kaluluwa, hindi lang simbolikong kasal, kundi literal na koneksyon ng dalawang nilalang. At sa harap ng buong imperyo, hinalikan ni Marcos ang kanyang asawa, isang alien princess na ngayon ay bahagi na ng kanyang kaluluwa. Pagkaraan na maraming taon, naging bahagi na si Marcos ng Serentian Society. Tinuruan niya ang mga sandalo ng imperyo ng mga taktika na Earth, ibinahagi ang kasaysayan ng sangkatauhan, at naging tulay sa pagitan ng dalawang sibilisasyon. At nang magsimula ang unang opisyal na kontak sa pagitan ng Serentian Empire at na Earth, si Marcos ang naging ambasador, ang taong may paa sa dalawang mundo. Mga kapwa ko tao, ang sabi niya sa harap ng United Nations na Earth, ang kanyang asawang si Aretha sa kanyang tabi. Ngayon ay simula ng bagong kabanata para sa sangkatauhan. Hindi na tayo nag-isa sa sansinukob. Pero ang mensahe ko sa inyo ay simple, huwag kayong matakot. Tumahimik ang buong kapulungan. Sa aking paglalakbay, natuklasan ko na ang sangkatauhan ay may kakaibang lakas na hindi matatagpuan sa ibang lahi. Hindi ang ating teknolohiya. Hindi ang ating talino. Kundi ang ating puso, ang kakayahan nating umibig, lumaban, at mangarap kahit sa harap ng impossible. Lumingon siya kay Aretha, nang gumiti pabalik sa kanya. Ang prinsesang ito, patuloy ni Marcos, ay dumakip sa akin bilang bilanggo. Pero sa huli ako ang nagbago sa kanyang buhay, at siya sa akin. Hindi dahil ako ay espesyal, kundi dahil ako ay tao. At ang pagiging tao ay ang pinakamagandang bagay na maaari mong maging. Tumayo ang buong kapulungan at nagpalakpakan, isang alon ng tunog na kumalat sa buong mundo. At sa sandaling yon, naunawaan ng sangkatauhan ang mensahe. Nasa mga bituin ang kanilang kinabukasan. At handa silang harapin ito. Sa mga taon na sumunod, ang relasyon na Earth at Serentian Empire ay umunlad. Nagkaroon ng trade, ng cultural exchange, ng mga joint mission sa kalawakan. At sa lahat ng ito, si Marcos at Aretha ay nanatiling simbolo ng posibilidad, na ang pagmamahal ay walang hangganan at ang tao ay kayang umangat sa anumang hamon. Nagkaanak sila, dalawang magkapatid na may pilak na balat at puso na mandirigma. Ang una, si Luna, ay nagmana ng kapangyarihan ng kanyang ina. Ang pangalawa, si Sol, ay nagmana ng tapang ng kanyang ama. At tuwing gabi, habang nakaupo ang pamilya sa balkonehe ng kanilang palasyo sa Serent, nakatingin sa napakaraming bituin sa langit, magkukwento si Marcos sa kanyang mga anak. Noon, magsisimula siya, may isang sandalo na nadakip ng isang alien princess. At pagkatapos, tatay, ang tanong ni Luna, kahit alam na niya ang kwento. Pagkatapos, njingiti si Marcos at titingnan sa Aretha. Pagkatapos, natuklasan nila na ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagmamahalan. At nabuhay sila na masaya, hindi dahil walang problema, kundi dahil magkasama nilang hinarap ang lahat. Humanity bubulong ni Sol, at magagalit si Aretha dahil natuto ang bata na masamang salita. Pero si Marcos ay tatawa lamang. Dahil sa huli, yon ang totoo. Ang sangkatauhan ay hindi perpekto.
Sila ay mapusok, mapagmataas, at minsan ay mapanira. Pero sa gitna ng lahat ng kanilang mga kahinaan, may isang bagay na hindi matatawaran, ang hindi matatawarang lakas ng puso ng tao. At sa kanyang buhay, mula sa pagiging sandelo hanggang sa pagiging bilanggo, mula sa pagiging bilanggo hanggang sa pagiging katalinya ng isang prinsesa, pinatunayan ni Marcos na ang pagkatao ay hindi tungkol sa kung saan ka nagmula. Ito ay tungkol sa kung gaano mo kamahal ang mga bagay na mahalaga sa iyo. At iyon ay isang kapangyarihan na walang imperyo, walang teknolohiya, at walang magic ang kayang talunin. Habang bumababa ang araw sa Serent at umikot ang mga buwan sa kalangitan, niyakap ni Marcos ang kanyang asawa at inisip ang napakahabang paglalakbay na dinaan niya. Siya ay isang tao. At iyon ay sapat na.